Upang lipulin ng sniper ng kalaban, itinaas ng veterano ang kanyang helmet habang dahan-dahang gumagalaw ang kanyang kanang tainga sa kanyang kamiseta. Ang sniper ng Soviet na si Tasha na nakatago sa damuhan ay agad na tinutukan ng bomba nang marinig niya ang putok ng baril. Ngunit sa kritikal na sandali natakot si Tasha. Nandun pa rin ang anino ng huling pagpatay. Muli siyang nag-alinlangan at hindi hinila ang gatilyo. Agad na napagtanto ng German sniper na may mali nang makita niya ito. Desididong bumaril si Instructor Andrei. Sa isang malakas na putok, ang German sniper na matagal nang gumugulo sa hukbong Soviet ay napatay sa lugar. Sa kabilang banda, pinasok din ng hukbong German ang kanilang ace sniper na si Chris. Nakatanggap ng mensahe mula sa ahensya ng paniktik at nag-alinlangan si Tasha sa pangalawang pagkakataon. Siya ay pinarusahan at ipinadala sa pangkat ng medikal upang magsilbi bilang isang sundalo. Lumikha sila ng ilang dummies magdamag. Pagkatapos ay hayaan ng inhinyero na ilagay ito sa digmaan. Ang plano ay hayaan ng German sniper na i-relax ang kanilang pagbabantay sa pamamagitan ng pagtuklas sa mata ng tatlong dummy. Umakyat si Andre sa dingding ng mata ng isa sa mga dummy at naglunsad ng nakamamatay na pag-atake. Inabisuhan si Andre na pumunta sa headquarters para sa isang pulo. Sinabihan ni Andre ang mga babaeng sundalo na tumayo at hintayin siyang bumalik bago kumilos. Ngunit hindi nagpakita ang mga sniper ng Soviet. At sa sandaling ito, nakatanggap ng utos ang Soviet Engineer Corps. Hilingin sa kanila na alisin ang mga landmine. Alam ng mga babaeng sundalo na isa-isa silang mahuhulog sa ilalim ng baril ng kalabang sniper. Pagkatapos ay nagsimulang kumilos ang babaeng sniper team. Itaas ang mga helmet upang maakit ang mga sniper ng German na bumaril. Agad siyang nagsimulang lumipat ng posisyon pagkatapos ng isang putok. Aksidenteng nasalo ang binti ng pantalon ng isang babaeng sundalo. Pagkatapos ng tuloy-tuloy na paghila na walang pakinabang, kinailangan kong bunutin ng punyal at putulin ito at nagtayo ng hukbo. Pagkatapos ay nakita niya kaagad ang gumagalaw na babaeng sundalo sa pamamagitan ng saklaw. Sadyang tinamaan ng babaeng sundalo sa balikat, umalingaw-ngaw sa buong larangan ng digmaan ang hiyawan ng mga sugatang babaeng sundalo. Mabilis na hinila ni Carlin ang gatilyo para lumaban. Gayunpaman, sinulyapan lang ni Chris ang kanyang kasama. Si Kalin Tiger, na matagal nang naghihintay at walang nakitang bagong kaaway, ay binaril at napatay ang sugatang si Danya. Ang German ace na si Chris ay naghihintay sa pagkakataong ito. Desididong hinila ang gatilyo. Ang unang paghaharap sa pagitan ng mga sniper ng dalawang panig ay natapos sa isang mapaminsalang pagkatalo para sa hukbong Soviet. Ngunit naghanap siya ng mahabang panahon at walang nakitang bakas ng German sniper. Tinutukan siya ng baril ng nakakubli na German ace sniper. Buti na lang at dumating si Andre at hinila siya pababa. Kung hindi, tataas ang performance ng German ace na si Chris. Matapos ilibing ang namatay na babaeng sniper, nagpasya si Andre na ipaghiganti ang kanyang apprentice. Ngunit sa oras na ito, lumitaw ang German reconnaissance plane sa ibabaw ng kampo. Sabay na itinaas ni Andre at ng iba pang babaeng sundalo ang kanilang mga baril. Sa kasamaang palad, ang babaeng sundalo sa gilid ay natamaan ng talbog. Pagkatapos ay bumulusok ang German reconnaissance plane sa kalapit na kakahuyan na may itim na usok. Ang reconnaissance plane na ito ay malamang na nakuhanan ng larawan ang paggalaw ng Soviet Armored Forces. Kung gayon ang estratehikong operasyon ng Smolensk na ipinakalat ng hukbong Soviet ay mawawalan ng biglaan o mabibigo pa nga. Sa kabilang banda, nakatanggap din ng utos ang German ace na si Chris mula sa kanyang mga nakatataas. Hindi nagtagal ay nagkita sila sa kakahuyan sa paligid ng kamera sa reconnaissance plane. Ang dalawang panig ay naglunsad ng isang desperadong labanan. Ang labanan ay nahulog sa isang estado ng pagkabalisa. Nakahanap ng tamang oras si Andre para patayin isa sa mga sniper ng kalaban. Ngunit naghanap siya ng mahabang panahon, ngunit hindi niya mahanap ang ace. Pagkatapos ay binaril at napatay niya ang German communication soldier. Binaril siya ng German ace. Buti na lang shoulder injury lang. Nang makita ito, nais ni Tasha na umakyat upang iligtas siya. Ngunit kinaladkad siya pabalik ng veteran. Naglunsad ang dalawang panig ng labanan ng sniper. Ang sundalo sa napapalapit sa kamera ay walang awa na papatayin ang kani-kanilang mga sniper. Ang dalawang panig ay patas. Nakaisip ng paraan si Tasha. Gumawa siya ng dalawang peking target. Naloko talaga ang mayabang na German ace. Hindi ko maiwasang barilin ang pangalawang peking target. Nalantad din ang kanyang posisyon. Mabilis itong nilock ni Tasha at hindi inalis sa kanyang mata ang target na si Ace. Dalawang putok ng baril. At sa wakas ay atagumpay na nakuha ni Tasha ang German ace na si Chris Kibbe.